Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid, sa ating mga kapatid dyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City, sa pangunguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben. Kamusta na kayong lahat? Ako'y bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito at nawa ay sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating Diyos Ama at ng ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid. So ngayon ay ika-30th ng July taong 2021 at napakabuti ng Panginoon sa isang pagkakataon na tayo ay muling magbabahagi sa inyo ng mga salita ng Panginoong Diyos. At salamat sa Panginoon mga kapatid sapagkat laging mabuti ang mga pagkakataon na tayo ay makakarinig ng mga salita ng Diyos. Amen? Wala nang mas mahalagang bagay sa mundong ito na dapat nating pagtutuunan ng mas malaking pagpapahalaga kundi na makarinig ng mga salita ng Diyos. Ang ating mga pagtatrabaho, ang ating mga pamumuhay ay dapat lamang na tumatalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. At pangalawa lamang ang yung ating mga pinagkukuhanan ng ating pangkabuhayan. Pangalawa lamang ang buhay na pangmundo lang. Amen mga kapatid. Yung ating mga trabaho at ating mga pinag-uukulan ng kalakas, ang ating mga negosyo at kung ano man ang pinagkukuhanan nyo ng pangkabuhayan ay pangalawa lamang yun. Amen? Di ba? Dapat bigyan natin ng pagpapahalaga ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat yun ang ating buhay. Amen mga kapatid. So, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito at ang ating inspirational message ay ibabahagi sa inyo ay sa pinamagatang The Prodigal Son and the 99/1. Di ba? Kaya hindi dapat mawawala sa ating pag-iisip at kaunawaan na yung aral ng isang alibughang anak. Hindi lamang ito na papatungkol sa kwento lamang na ipinakilala sa atin ng Panginoong Hesukristo, kundi na dapat ihalin tulad natin at ihambing natin sa ating sarili, sa ating pamumuhay. Amin mga kapatid, tayo ay inihambing ng mga tupang ligaw at mga alibughang anak. Diba? Naunawaan natin mga kapatid, tayo ay mga alibughang anak hanggat hindi natin na tatanggap ang Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos, ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hanggang sa panahong hindi natin naririnig at natatanggap ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay mga maituturing na mga alibughang anak. 'Di ba? Tayo ay mga anak ng Diyos na masuwayin at yung terminolohiya na sinasabi dito na alibughang anak or prodigal son and daughters of God. 'Di ba? Naunawaan natin mga kapatid? Hallelujah. So dapat ito ay magpapaalala sa atin kung magsisiyasat ng ating mga sarili tungkol sa pananampalataya sa Diyos, na tayo ba ay sumusunod sa Ebanghelyo, namumuhay ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. 'Di ba mga kapatid? Kaya hindi sa pamamagitan ng ating mga sariling katuwiran, hindi sa ating pagiging mabuting tao, hindi dahil sa ating profesyon or sa kung ano man ang mga katayuan natin sa buhay, sa ating kayamanan o sa anumang ating pwedeng ipagmalaki, kundi na hindi sa pamamagitan ng ganun mga kapatid, kundi na sa pamamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, na siya ang nagtapos ng lahat ng gawa upang tayo ay makatanggap ng kaligtasan, upang tayo ay maari-ariing ganap at matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi natin kayang maging matuwid sa harapan ng Diyos
Hindi sa pamamagitan ng ating mabuting gawa, hindi sa pamamagitan ng ating matuwid or maayos na pag-iisip, may karunungan, may kaalaman sa mga bagay na pangmundo. Hindi sa pamamagitan ng ganun tayo maaaring matuwid sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang, sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Amen mga kapatid, yun ang dapat nating maunawaan. Kaya hindi tayo mga matuwid sa harapan ng Diyos. Wala tayong kakayanan na gawin yun. Ang ginawa lamang ng Panginoong Hesukristo ang tinitingnan ng Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo ay matuwid at walang kasalanan. Tayo ay nagmana ng pagkakasala. Kaya tayo ay magpatuloy sa ating pag-aaralan sa araw na ito dito sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo sa Lucas chapter 15 verse 11, yung kwento ng prodigal son. Amen mga kapatid. So, ating basahin, nawa ay meron kayong mga aklat at makasubaybay kayo sa ating mga pag-aaralan sa araw na ito. So, ating basahin ang Ebanghelyo ng the prodigal son. At sinabi niya dito sa Lucas chapter 15 verse 11 hanggang 32. At sinabi niya, may isang tao na may 2 anak na lalaki. At sinabi sa kanyang ama ng bunso, "Ama, ibigay mo sa akin ang bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin." At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay. At hindi nakaraan ang maraming araw ay tinipong lahat ng anak na bunso ang ganang kanya at naglakbay sa isang malayong lupain at dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa paluging pamumuhay. At nang magugol na niyang lahat ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing yaon at siya ay nagpasimulang mangangailangan. At pumaroon siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing yaon at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy at walang taong magbigay sa kanya. Datapwat nang siya ay makapag-isip ay sinabi niya, "Ilang mga alilang upahan ng aking ama ang may sapat na at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Magtitindig ako at paroroon sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alilang upahan." At siya ay nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawan na siya ng kanyang ama at nagdalang habag. At tumakbo at niyakap siya sa liig at siya'y hinagan. At sinabi ng anak sa kanya, "Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo." Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, "Dalhin ninyo ritong madali ang pinakakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya, at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay, at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang pinatabang guya at inyong patayin, at tayo'y magsikain at mga katuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa." Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan, at pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at itinanong kung anong kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, "Dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling." Datapwat nagalit siya at ayaw pumasok at lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya.
Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kaniyang ama, "Narito maraming taon na nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa inyong utos, at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipakipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating itong anak mong umuubos ng iyong pangkabuhay sa mga patutot, ay ipinagpatay mo siya ng pinatabang guya." At sinabi niya sa kanya, "Anak, ikaw ay palaging nasa akin at iyo ang lahat ng akin. Datapwat karapat dapat magkatuwa at magsasaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan." Di ba mga kapatid? Napakaganda ng kwento ng prodigal son. Dapat maalala natin kung ano ang ating kalagayan sa harap ng Diyos, sa harap ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang sa bagay na katulad ng ginawa ng prodigal son na pinaglulustay-lustay ang kanyang mana dun sa mga walang kwentang bagay. Humayo siya sa malayong lugar at pinaglustay sa mga walang kabuluhan ang mga bagay na pinagmana sa kanya ng kanyang ama. Di ba mga kapatid, ito'y naglalarawan sa ating pamumuhay na, mga kapatid, mayroon tayong mana na hinihintay na dapat ibibigay sa atin ng ating ama. Yung mana sa kanyang kaharian. Di ba? Na sa pamamagitan ng ating pagtalima sa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay magmamana na kung ano ang minanang kaluwalhatian ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay makasumpong ng ganong mamanahin ng panahong sa kasalukuyan at sa panahong darating. Naunawaan natin mga kapatid. Kaya, once na ang ating pamumuhay ay hindi tumatalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, hindi natin nasusunod ang kanyang mga kautusan, parang ang ating pamumuhay ay parang alibughang anak na nilulustay natin ang mga kayamanang ibinagay sa atin ng Diyos. Yung mamanahin nating kaharian ng Diyos, yung kanyang pag-iingat, yung kanyang biyaya, yung kanyang kahabagan, pagpapatawad. Dapat ay minamana natin yun sa ating pagkabuhay dito sa mundo. Sinasagawa natin ang kautusan ng Diyos. Minamana natin ang biyaya na galing sa Diyos. Biyaya na naroon ang presensya ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pag-iingat sa ating pamumuhay, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga malapit na kamag-anak. Lahat yun ay iniingatan ng Diyos, na sa ilalim yun ng kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ating mana. Di ba mga kapatid, naunawaan ba natin ang bagay na ito? Kaya wag nating ipagwalang bahala ang pakikinig at yung pagtalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi natin dapat ito pinagsasawalang bahala. Ito yung mana natin na habang tayo ay nagpapatuloy sa pamumuhay na ayon sa pamumuhay na iniutos ng ating Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkakaroon ng kayamanan na galing sa Diyos. Hindi ito kayamanan lamang na pangmaterial na bagay, kundi hindi natin nakikita ang mga bagay na minamana natin sa Diyos. Hindi natin nakikita sapagkat sa espiritual na uri ng pamumuhay, nandun ang presensya ng Diyos, nandun yung kapangyarihan ng Diyos na gumagabay at nag-iingat sa atin. Nagbibigay sa atin ng kalakasan, nagbibigay sa atin ng kapahingahan, nagbibigay sa atin ng kalayaan sa lahat ng mga bagay na humihiwalay sa atin sa presensya ng Diyos. Yun doon tayo nagiging hindi malaya, na wala sa presensya ng Diyos ang ating pamumuhay. Di ba? Ngunit sa presensya ng Diyos ang ating pamumuhay, yun ang kalayaan.
Kaya naman mga kapatid, itong alibughang anak, siyempre nakita ninyo kung ano ang kanyang ginawa. Nung huli, nang naubos ng kanyang kayamanan, ay naging alipin na lang siya. At dito ay sinasabi na siya ay nagpapakain na lang ng mga baboy. Naging upahan na lang siya doon sa tagapagpakain ng mga alagang baboy. Kaya kung ating maiisip mga kapatid, yung pagiging isang upahan ng taga-alaga ng mga baboy ay naglalarawan yan sa mga uri ng pamumuhay natin na anuman kalaki ang ating kayamanang tinatanggap sa mundo ay walang halaga sa bagay na kaharian ng Diyos. Hindi yon maituturing na matuwid sa harapan ng Diyos. Pinagkukuhanan natin ng lahat ng ating mga kalayawan sa mundong ito. Yan ang kahalintulad niyan nang tayo ay nagsusumikap sa mga bagay na panglupa na ang kabuluhan lamang nito ay panglupa lang din. Naunawaan natin mga kapatid. Ngayon, kung tayo man ay nagsusumikap sa ating pamumuhay, may bahagi ba ang Diyos sa mga bagay na ating pinagsisikapan sa mundong ito? Bahagi ba ang Diyos sa mga bagay ng ating kayamanan? Bahagi ba ang Diyos sa lahat ng ating mga pinagsisikapan ng lakas, ng ating karunungan or kaalaman? Di ba mga kapatid? Naluluwalhati ba ang Diyos sa ating mga pangmundong pamumuhay? Ginagawa ba natin yon para maluwalhati ang Diyos? Maipaglingkuran ang Diyos? Di ba mga kapatid? So ganito ang kwento ng prodigal son. Kung ating maisip, ang ating pamumuhay ay malayo sa Diyos, malayo sa ating Ama. Ang ating Ama na ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na umiibig sa atin, lagi tayong iniisip, ngunit naroon rin ba siya sa ating mga pag-iisip sa araw-araw, sa ating pamumuhay? Binibigyan ba natin siya ng kahalagahan sa ating mga pag-iisip? Sa kung ano man ang mga bagay na nanaisin natin sa mundo, ito ba ay magagamit ko para sa Diyos? Kaya sa kabila ng bagay na ito mga kapatid, laging nagpapaalala sa atin na tayo ay mag-isip sa ating Ama, sa ating Diyos, ating Amang nasa langit, na habang siya ay patuloy na nag-aalala sa kung saan tayo nakarating at nalulustay ang kanyang kayamanang minana nating kayamanan sa kanya, ay nilulustay natin sa walang kabuluhan. Ibig sabihin ng ating pamumuhay ay nilulustay natin sa mga bagay na hindi nakakapagdulot ng kabuluhan sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang kahalintulad ng pamumuhay ng isang prodigal son. Naunawaan natin mga kapatid? Kaya naisip ng alibughang anak na siya ay manumbalik sa kanyang ama. At sabi niya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal at isuot ninyo sa kanya at lagyan ninyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. Diba? Diba ganun tayo kahalaga sa Diyos mga kapatid? Sa ating ama, ang ating ama na makapangyarihan sa lahat. Siya yung nagbigay ng ating buhay. Kaya kung maalala natin kung gaano kabuti ang Diyos, dapat maisip natin na manumbalik tayo sa ating Ama. Di ba mga kapatid? At meron siyang inihandang mana na hindi natin mapagwalang kabuluhan. Mana na bibigyan natin ng malaking pagpapahalaga, yung mana na sa kanyang kaharian.
naunawaan natin mga kapatid, yan ang nais mangyari ng Diyos at papaalala sa atin tungkol sa aral ng The Prodigal Son. See, ang sabi niya dito sa verse 24, sapagkat patay na ang anak kong ito at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan at sila'y nangagpasimulang mga kakatuwa. Tayo ay kung maisip mo ang verse na ito, tayo ay patay dahil sa pagkakasala. Tayo ay tinuring na patay sa espiritual na pamumuhay sapagkat simula nung nagkasala si Adan, tayo ay nagmana rin ng pagkakasala. Ang buong mundo ay nagmana ng kasalanan. Ayon dito sa Romans chapter 5, basahin natin. Sabi dito sa Romans chapter 5 verse 19, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan. Gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Kaya ang lahat ay nagkasala. Dito sa Romans chapter 3 verse 23, sabi niya dito mga kapatid, for all have sinned and come short of the glory of God. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil nagkasala tayo, dahil nagkasala ang tao, hindi niya naabot ang kaluwalhatian sa Diyos. Kaya punta tayo dito sa Romans chapter 5 verse 20. Romans chapter 5 verse 14, sabi niya dito, bagamat ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam na siyang anyonyaong darating. Datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ay isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Mga kapatid, dahil nagkasala si Adam, ang nangyari ay nagkaroon ng pagkasala ang buong sangkatauhan. Nung nagkasala ang buong sangkatauhan, pumasok ang kamatayan. Kaya nagkaroon ng kamatayan sa mga tao. Kasi kung hindi nagkasala si Adan at si Eva, siguro wala tayong kamatayan hanggang ngayon. Wala tayong pagkakasala at nabubuhay tayo ngayon sa mundong ito ng walang kamatayan. Ngunit ang nangyari dahil sa pagkakasala, nagkaroon ng kamatayan. Kaya mga kapatid, anong pinakamagandang ginawa ng Diyos? Na dahil tayo ay tinuturing na namatay na sa ating mga pagsuway at pagkakasala, muli tayong binuhay ng Diyos sa pamamagitan ng pagtubos ng ating mga kasalanan at pinagkaloob ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Hesukristo. Na sabi niya dito na at ang kaloob ay sumagana nang dahil sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesukristo. Yan ang kabutihan na ang katuwiran na ginawa ng Diyos, na tayo ay ariing ganap sa pamagitan ng pagsampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo lamang. Sabi niya dito, na sapagkat sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Sabi niya dito sa Romans chapter 3 verse 24, palibhasa ay inaring ganap na walang bayad ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng pagtubos na nasa kay Kristo Jesus, na siyang inilagay ng Diyos na maging palubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanyang dugo, upang maipakilala ang kanyang katuwiran dahil sa hindi pagpansin sa mga kasalanan na nagawa ng nagdaang panahon sa pagpapahinuhod ng Diyos.
Si Hesukristo ang nilagay ng Diyos upang siyang tagapamagitan, upang ating pampalubag loob sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya. 'Di ba mga kapatid? Naunawaan, yun ang nagbuhay muli sa atin mula sa kamatayan. Na nagkaroon tayo ng pananampalataya sa Diyos, binalik tayo sa Diyos sa pamamagitan ng katuwirang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, tayo ay sumusunod sa kanyang mga kautusan sa Ebanghelyo, tayo ay aariing ganap sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So pagpapatuloy natin dito yung ating pinag-aaralan dito sa prodigal son, mga kapatid, yun ang paanyaya sa atin ng Diyos. Tayo ay manumbalik tayo sa kalinga ng ating Diyos, na hanggat hindi tumatalima ang pamumuhay natin sa kautusan ng Panginoong Hesukristo, tayo ay mga alibughang anak or prodigal son. Mga kapatid, hinihintay tayo ng Diyos na manumbalik sa Kanya. Ang ating Diyos, ang ating Ama ay punong-puno ng pag-ibig at pagpapatawad. Siya ay punong-puno ng kagandahang loob. Huwag nating sayangin ang panahon na habang tayo ay namumuhay. Huwag nating sayangin ang panahon na pinagsasawalang bahala ang Ebanghelyo ng Diyos. Huwag nating pabayaan ang pakikipagdalo pakikipagdalo sa gawain ng Diyos at pagsipag-aralan. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Kasi bakit mga kapatid? Baka dumating ang panahon na pagsisisihan din natin ang lahat ng bagay na pagtakwil sa mga kautusan ng Diyos. Hindi natin gugustuhin ang kaparusahang mangyayari sa lahat ng pagsuway na ating ginagawa. Iyon ang paalala natin sa ating mga sarili, sa ating uri ng pamumuhay, kung ano ang ginagawa natin sa ating pamumuhay. Ibalik natin ito sa ayon sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya dito sa verse 32, sabi ng ama sa kanyang panganay na anak, "Datapwat karapat-dapat mga katuwa at mangagsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan." Di ba? Di ba mga kapatid? Kaya kung maalala natin, patay tayo sa pananampalataya, sa pagkilala sa Diyos, dahil hindi natin inuunawa kanyang kautusan. Dahil bakit? Tayo ay patay sa kasalanan. Kaya mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Diyos sa kanyang ginawa. Hindi natin matatawaran ang ginawa ng Diyos dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Kung maisip lang natin ang ating sarili at ang ating uri ng pamumuhay nang bago pa natin nakilala ang Diyos, mga kapatid, puro walang halaga, puro walang kwenta ang mga bagay na ating pinagagawa na nung malayo pa tayo sa Diyos. Di ba? Lahat ng mga bagay na ating pinagtutuunan ng pansin ay walang kabuluhan. Mga bagay na pangmundo lang, yung mga pansamantalang bagay ay naatatapos din ang ating kaligayahan. Pansamantala lang na natin at nalalasap ang kaligayahan. Hindi natin na lalasap ng pangmatagalan. Naunawaan natin mga kapatid, kaya hindi yan magbibigay ng satisfaction sa atin, ang mga bagay na dito sa mundo lang natin na
nalalasap. Pang mga bagay na pangmundo lang natin, nalalasap. Darating ang araw at darating ang mga panahon na manghihinayang tayo sa mga bagay na hindi natin naranasan ang pagsunod sa kautusan ng Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ikaw ba ay nabuhay na mula sa pagkasala? Tayo ba? Nabinuhay na ba tayo mula sa ating mga kasalanan? Katulad ng isang alibughang anak na sabi ng kanyang ama, siya ay patay na ngunit siya ay muling nabuhay. Di ba mga kapatid? Iyan ang paghahalintulad or paghahambing ng ating tunay na kalagayan sa harap ng ating Diyos, ating Ama na makapangyarihan sa lahat. Amen mga kapatid. Pag tayo ay manumbalik sa ating Ama, tayo ay muling mabubuhay. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So pagpapatuloy tayo dito sa Lucas chapter 15 verse 4. Isang talinhaga naman ito na kung saan na ang mga Fariseo at mga eskriba ay sila ay nagbubulong-bulungan dito sa verse 2. Na nangagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Kasi ang Panginoong Hesukristo ay nakikipagsalo sa mga makasalanan, sa mga maniningil ng buwis. Di ba mga kapatid? Kasi bakit makasalanan ang mga maniningil ng buwis? Di ba? So sabi dito sa verse 4, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon ay hindi iiwan ng 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito ay kanyang masumpungan. At pagka nasumpungan niya ay pinapasan niya sa kanyang balikat na natutuwa. At pag-uwi niya sa tahanan ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay. Nasasabihin sa kanila, makipagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangagkakailangang magsipagsisi. Di ba mga kapatid? Narinig ninyo? Ito ang sabi ng Panginoong Hesus na mas higit na nagbubunyi ang kalangitan. Yung mga bagay na hindi nakikita ng ating mga paningin, merong nangyayari doon sa kalangitan na nagbubunyi ang mga anak ng Diyos, ang mga anghel na nasa kalangitan sapagkat nagnumbalik sa Diyos ang makasalanan na nagsisisi. Di ba? Gaano kahalaga sa Diyos mga kapatid ang ating pagbalik loob? Di ba? Kung naunawaan lang natin kung gaano kahalaga sa Diyos ang ating pagbabalik loob, huwag nating patagalin. Huwag nating bigyan ng panahon ang pagpanumbalik sa Diyos. Yung tayo ay magsiset ng ating sariling panahon na ay baka sa sunod na sa sunod na linggo na lang. Kung may pagkakataon tayong manumbalik sa Diyos sa mga oras na ating narinig ang kanyang pagpapaanyaya ng pagpapanumbalik, huwag nating patigalin, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Amin mga kapatid, ganun tayo kahalaga sa ating Diyos amang manumbalik tayo Ganon tayo kahalaga sa ating Diyos na manumbalik sa Kanya. Nagbubunyi ang kalangitan sa mga makasalanang nagsisipagsisi at nanumbalik sa Diyos. Kaya nga ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ano ang sabi niya? Na binibigyan pa niya ng pagpapahalaga ang isang tupang naligaw.
Ang isang tupang nawala kaysa sa 99 na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ganon tayo kahalaga sa Panginoon na mas binibigyan niya ng importansya. Tinuturing niyang mas importante na tayo ay mga makasalanan. Hindi yung mga nag-aaring matuwid. Kundi tayo yung mga makasalanan, tayo ay mas binibigyan ng Diyos ng malaking kahalagahan na tayo ay masumpungan ng manumbalik sa Kanya. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So hahanapin tayo ng Diyos. Hahanapin Kanya. Pinapaanyaya niya sa'yo. Baka may kumakatok sa bahay mo, baka may nagpaanyaya sa iyong dumalo sa Bible study, baka may nagpaanyaya sa iyong dumalo sa prayer meeting, baka may nagpaanyaya sa iyo, attend ka sa church. 'Di ba? Ganyan mga kapatid, kung paano tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Na kung tayo ay naligaw, tayo ay lumayo sa ating Diyos, hindi natin makusumpungan ang Diyos, tapat pa rin ang Diyos at mabuti, tayo ay Kanyang hahanapin. Amin mga kapatid. Ngunit kailangan pa ba na tayo ay maghintay na tayo ay hahanapin niya? Or tayo na mismo ang maghanap sa Kanya? Diba? Diba mga kapatid? Ano ang mas higit na nakakabuti? Mas mahirap na tayo ay naghihintay na hanapin ng Diyos, o mas mahirap na tayo ay maghanap sa Diyos? Mas nakakalugod sa Diyos na tayo ay naghahanap sa Kanya. Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So sabi ng tao na nag-aalaga ng tupa, pag uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sasabihin sa kanila, makipagtuwa kayo sa akin, sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matutuwid na di nangangailangang magsipagsisi. Di ba mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na pag narinig lang natin ang kanyang mga salita, narinig lang natin ang kanyang mga pagpapaalala, walang dahilan na hindi tayo lumapit mga kapatid. Walang dahilan. Kung lagi nating iisipin na mayroong Diyos at tapat ang Diyos, bakit tayo lumalayo? Bakit hindi tayo lulapit? Di ba? Na mas maganda, mas higit na kailangan natin ang Diyos, lalo na sa mga panahong ito. Di ba? Naunawaan natin? Na ang mundong ito ay dumaranas ng pagsubok, ng pandemya. Hindi ba dapat na mas lalo tayong lumalapit sa Diyos, naghahanap sa Diyos, humihingi ng gabay ng Diyos, ng pagtulong ng Diyos? Amin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So ganito ang ating pamumuhay bilang mga naligaw sa ating landas. Landas na, tamang landas na patungo sa kaharian ng Diyos. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ay siyang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Tayo ay manumbalik. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga naman mga kapatid, nais nating mapakita sa ating sa ibang tao, nais nating pagyabang, ipagmalaki yung ating mga achievements, yung ating mga mabuting bagay, mga mabuting gawa, lahat na lang. Ang bawat isa ay merong mga gustong ipagyabang, ipagmalaki, ipag-show off, di ba? Sa social media, makikita mo ang kanilang mga gawa.
Ano ang mga kahalagahan ng mga bagay na pwede nating ipagmalaki? Ano ang bunga ng mga bagay na ating ipagmalaki? Ano ang halaga nun sa harapan ng Diyos? Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Kaya kung nais nating magmalaki, pagmalaki mo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Ipagmalaki mo, ipagbunyi mo ang iyong mga katuwiran ayon sa iyong pagsasampalataya sa Diyos. Di ba? Kaya hindi tayo maaring ganap sa pamagitan ng ating mga sariling katuwiran. Hindi tayo aring matuwid sa ating mga mabuting gawa, sa ating mga propesyon, sa ating mga achievements sa buhay. Hindi sa pamagitan ng ganong bagay. Ayon dito sa Acts chapter 13 verse 39, sabi niya dito mga kapatid, at sa pamagitan niya, sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang bawat nanampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises. Kaya minsan, nais lang nating magmalaki sa ating mga gawa, sa ating mga personal na mga katuwiran, ngunit hindi ayon sa pananampalataya sa Diyos. Nais lang nating ipagmalaki na mabuting tao tayo, mabuti ang ating mga gawa, ngunit hindi sa paraan na ayon sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kundi yung ating mga sarili, yan ang mga nakikita mo sa iba. Ngunit hindi sa pamagitan ng ganun mga kapatid. Kundi tayo ay dapat na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo at mayroong paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng pag-ibig sa kapwa. Yun tayo ay maging ganap sa harapan ng ating Diyos. Amen? Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, dito nagtatapos ang ating inspirational message at sa Diyos ang kapurihan. At I hope na marami kayong natutunan sa inyong narinig sa ating mensaheng na ibahagi sa inyo sa araw na ito. So tayo ay yumuko sa panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon sa iyong pagsama, paggabay, panguna sa araw na ito. Salamat sa mga salita mong pinagkaloob upang aming may pakinggan at aming maunawaan para sa aking mga kapatiran nandyan sa aming satellite mission. Salamat sa iyong mga salita at Panginoon na aming naipapahayag, na ibahagi para sa araw na ito. Pagpapalang galing sa iyo. Salamat Father God sa mga salita mo at patuloy na bigyan mo kami ng kaunawaan sa mga mensaheng nais mong ipabatid. Kausapin mo ang aking mga kapatiran sa kanilang puso, sa kaparaanan ng iyong dakilang pagkilos sa kanilang buhay, na kanilang lakaran ang tunay na yung katotohanan ng iyong pagtawag sa kanila. Pagpalain mo ang aking mga kapatiran dyan sa aming satellite mission. Pagpalain mo sila sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay, sa kanilang pangkabuhayan, sa gawa ng kanilang kamay. Pagpalain mo sila sa kanilang mga pangkabuhayan at ilayo mo sila sa gawa ng masama, ilayo mo sila sa mga karahasan, sa lahat ng uri ng karamdaman at sa anumang mga trahedya. Salamat Father God, pagkaloob mo rin ang lahat ng kanilang mga pangailangan sa pagpapagal sa aming mission dyan sa Barangay Payatas. Maraming salamat Father God in heaven. At patuloy akong humihiling sa iyo, Father God, para sa aking mga kapatiran dyan sa aming satellite mission. So mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this is all we pray in Jesus' name. Amen.
Amen at amen. So, maraming salamat mga kapatid, and lagi akong mag-iwan ng mensahe sa inyo na lagi tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoong Diyos at magpasalamat sa Panginoong Diyos, sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen mga kapatid. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.